Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, bumiyahe na sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng Linggo, July 20, upang palakasin ang ugnayan sa Estados Unidos, partikular sa usaping pang-ekonomiya at seguridad. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, pangunahing layunin ng opisyal na pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga panukalang taripa ng Estados Unidos sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Nitong Hulyo, maaalalang itinaas ni US President Donald Trump ang reciprocal tariffs sa Philippine exports mula 17% patungong 20%, bagay na maaaring makaapekto sa kalakalan at kabuhayan ng mga Pilipino. Dagdag ng kagawaran, patuloy ang negosasyon sa pagitan ng mga opisyal ng kalakalan ng dalawang bansa upang makabuo ng kasunduang patas at kapwa kapaki-pakinabang. Maliban sa ekonomiya, inaasahang tatalakayin din ni na Pangulong Marcos Jr. at US President Trump ang mga isyu sa seguridad at depensa, partikular ang usaping South China Sea kung saan patuloy ang parehas na interes ng Pilipinas at China. Magkakaroon din ng hiwalay na pagpupulong si Pangulong Marcos Jr. kina US Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth, at mga US business leaders na may interes na mamuhunan sa Pilipinas. Ito na ang ikalimang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika mula nang maupo sa pwesto noong 2022. Kasama sa kanyang mga naging biyahe ang United Nations General Assembly, pakikipagkita kay Pangulong Joe Biden at paglahok sa US-Philippines-Japan Trilateral Summit. Magtatagal ang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa Washington hanggang July 22. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Update naman sa Bagyong Krising, tiniyak ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan sa paghatid ng tulong para sa mga kababayang maaapektuhan ng Bagyong Krising. Sa pulong balitaan, sinabi ni Communications Secretary at Palace Press Officer Castro na nangako ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handang magbigay ng pangangailangan ng gobyerno para sa mga Pilipino, lalo na ang mga pagkain sa oras ng sakuna. Sa bagong Pilipinas, laging handa ang gobyerno. Laging handa ang Pangulo upang siguraduhin ligtas at mayroong akses sa pagkain ang mga Pilipinong maaapektuhan ng bagyo.
Tuloy na nakakaapekto ang Bagyong Christine sa operasyon ng pantalan sa iba't ibang rehiyon ng bansa kung saan halos 700 na mga pasahero at crew ang nananatiling stranded ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard ngayong umaga. Sa inilabas na Maritime Safety Advisory ng PCG mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kabuang 698 na mga pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa 39 na mga pantalan sa buong bansa. Kabilang din sa stranded ang 289 rolling cargos, 34 vessels at 5 motor bangkas. Pinakamaraming naitala na stranded ay sa Eastern Visayas kung saan umabot sa 562 na katao ang hindi makabiyahe dahil sa masungit na panahon. Kasama rito ang 272 rolling cargos at 4 na barko sa Bicol region, 60 passengers at 15 rolling cargos naman ang naapektuhan sa Western Visayas. 72 na mga katao at 2 barko rin ang nananatiling hindi makaalis. Bukod sa mga na-stranded, 47 vessels at 89 motor bangkas naman ang pansamantalang nagkanlong sa ligtas na bahagi ng mga karagatan upang makaiwas sa masamang panahon dulot ng Bagyong Christine. Patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa kalagayan ng mga pantalan at inaabisuhan ang publiko na i-monitor ang mga weather advisory bago bumiyahe. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na hindi nakaapekto sa mga irrigation project ang pananalasa ni Bagyong Christine. Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, maging ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa ay mababa din, kabilang ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Gayunman patuloy ang monitoring ng NIA Central Office, Command Center at Dam and Reservoir Divisions ng field offices sa kalagayan ng mga dam. Samantala, muling tiniyak ng NIA Bulacan Irrigation Management Office ang integridad at kaligtasan ng dam. Partikular ang Bustos Dam na isinailalim sa rehabilitasyon ang Rubber Gate number 3. Sa ngayon, hindi pa naka-inflate o nakalobo ang rubber gates ng dam kabilang ang gate number 3 bilang bahagi ng routine maintenance na taunang isinasagawa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mahigit 30,000 piso na ang naitalang pinsala sa pananim na palay sa Western Visayas dahil sa habagat. Ang ulat mula kay Ray Ferrer. May 30,150 pisong halaga na pinsala ang naitala na sa mga pananim na palay sa Western Visayas dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ni Bagyong Christine. Base sa initial assessment ng Department of Agriculture Field Office sa rehiyon, may 20 hektarya ng lupang agrikultural ang napinsala at 18 magsasaka ang apektado na. Gayunman may koordinasyon na ang DA sa mga local government units at iba pang concerned agencies para sa kaukulang aksyon. Tiniyak din ito ang mga intervention para sa mga apektadong magsasaka tulad ng agricultural inputs at mga gamot para sa mga alagang hayop. May nakalaan na ring pondo para sa rehabilitasyon at recovery sa mga apektadong lugar at pautang sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mababatas ang paalala sa kahalagahan ng kahandaan dahil sa pagsisimula ng habagat sa bansa. Narito si Nympha Asuncion. Nagpaalala si Senador Sherwin Gatchalian sa kahalagahan ng kahandaan ngayong pumasok na ang bansa sa panahon ng habagat at sa paggunitari ng National Disaster Consciousness Month ngayong Hulyo. Ayon kay Gatchalian, mas mataas ang panganib ng flash flood sa mga komunidad at mabababang lugar kaya naman mahalagang magpatupad ng maagang babala, magkaroon ng malinaw na evacuation plans at mag-adjust sa mga istruktura para mabawasan ang pinsala sa baha. Git ng Senador, kahandaan ang
dating sandata sa kalamidad. Hinimok rin ng mambabatas ang bawat pamilya at komunidad na magtulungan para matiyak ang kaligtasan ng lahat sa gitna ng mga bagyo at pagbaha. Dagdag pa ni Gatchalian, ang pagkakaroon ng disaster preparedness ay hindi lang para protektahan ang buhay kundi pati na rin ang kabuhayan at ari-arian ng mga Pilipino. Dapat anyang magkaisa ang lahat para sa ligtas at matatag na komunidad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub o BPESH, isang one-stop shop na magbibigay ng mas mabilis, mas simple at mas pinadaling serbisyo publiko sa mga Pinoy. Ilan sa mga serbisyong pwedeng i-avail sa Serbisyo Hub ani Communications Secretary at Palace Press Officer Castro ang medical, burial at legal assistance. Patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na maihatid ang serbisyo nito sa mamamayang Pilipino. Mga serbisyong hub, mga ahensya gaya ng NBI, PSA, DFA, DSWD, PNP, Public Attorney's Office at Presidential Action Center at iba pa. Pwede rin mag-avail ng serbisyo hub ng medical assistance para sa mga gamot at hospital bills, burial assistance, legal counseling, pag-file ng complaint at marami pa. Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Hinihikayat na Malacanang ang publiko na gumamit ng eGov.ph Super App. Pahayag ni Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro, pwede itong magamit ng mga walang oras upang magpunta sa tanggapan ng pamahalaan na nangangailangan ng serbisyo nito. Para naman sa mga kababayan natin na walang oras para pumunta sa government offices, mayroon ng eGov.ph Super App na aalalay sa inyo. Smartphone at internet lang ang kailangan at pwede nang mag-renew ng driver's license, magbayad ng taxes at iba pang serbisyo. Ang eGov.ph Super App ay kinilala na ng mga organisasyon at international community. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, pinapurihan ni Leyte Representative Martin Romualdez ang bagong lunsad na Bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub na layuning gawing mas mabilis, mas madali at mas abot kaya ang abot kamay ang mga serbisyo ng gobyerno para sa publiko. Para sa mambabatas, malaking bagay ang inisyatibang ito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabawasan ang red tape at mapagaan ang transaksyon sa gobyerno. Inilunsad ng Pangulo ang eGov.ph Serbisyo Hub sa makabagong San Juan National Government Center na nagsisilbing one-stop shop para sa iba't ibang frontline services gaya ng medical assistance, legal consultation, job matching at pagkuha ng mga permit at clearance. Tiniyak ni Romualdez ang suporta ng Kamara sa pagpapalawak ng proyekto at paglalaan ng pondo para sa mga physical hub at digital super app. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. House spokesperson Attorney Princess Abante kinumpirmang naisumite na ng Kamara ang hinihinging dokumento ng Supreme Court kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Si Kathleen Forbes sa balita. Kinumpirma ni House spokesperson Attorney Princess Abante na naisumite na ng Kamara ang hinihinging dokumento at paglilinaw ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Biyernes anya nang maisumite ng Office of the Solicitor General Legal Counsel ng Kamara ang tugon sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at nabigyan na rin ng kopya ang mga partido electronically. Ang pisikal na kopya ay isusumite naman sa Lunes. Muli namang iginiit ng Kamara na wala naging paglabag sa saliga batas ang proseso ng impeachment, partikular ang 10 session day period na itinatakda. Ang ika-4
Apat na reklamo naman pirmado na higit 100 miyembro ng Kamara at naging articles of impeachment at agad na ipinadala sa Senado. Kaya't nawalan na ng saysay ang naunang mga reklamo at in-archive na. Binigyan din rin ng Kamara sa kanilang tugon na iginagalang nila ang Korte Suprema subalit ipinaalala rin nila ang kanilang eksklusibong kapangyarihan sa internal na mga deliberasyon bilang isang co-equal branch ng pamahalaan. Wala umanong probisyon sa konstitusyon na nagsasaad kung paano dapat isa-isang suriin ng mga miyembro ang isang reklamong impeachment bago ito pirmahan, basta't pinaninindigan nila sa ilalim ng panunumpa na kanilang naunawaan ang nilalaman nito. Sa huli tiniyak ng Kamara ang kanilang paninindigan sa pagiging bukas, pagsunod sa konstitusyon at sa paggalang sa rule of law. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Muli nagbigay babala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa panganib ng leptospirosis, lalo na ngayong madalasang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa DOH, ang leptospirosis ay isang seryosong sakit na maaaring makuha sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng hayop, lalo na ng daga. Ang mikrobyong may dala ng leptospirosis ay maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat o galos at magdulot ng komplikasyon sa atay, bato at puso. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng katawan at paninilaw ng balat. Kung lumusong sa baha, mahalagang agad na maghugas ng katawan gamit ang sabon at tubig at magpatingin sa doktor kung may sugat o nararamdamang sintomas. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na iwasang lumusong o maglaro sa baha. Maaari ring tumawag sa telekonsulta hotline ng DOH sa 1555, press 2 para sa libreng medikal na konsultasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Save Philippine Seas, hinikayat ang publiko na makibahagi sa Shark Conservation Week 2025. Mag-uulat si Manuel Francisco. Kaugnay sa paggunita ng Shark Conservation Week 2025, hinikayat ng grupong Save Philippine Seas ang bawat Pilipino na makibahagi sa iba't ibang aktibidad na nagsimula pa noong July 17 at tatagal hanggang sa Martes, July 22 sa Puerto Princesa, Palawan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Save Philippine Seas Executive Director Ana Oposa, ibinahagi nito ang malaking layunin ng programa na pagtibayin pa ang mga aksyon na alinsunod sa bagong aprobang Shark Conservation and Fisheries Management Framework, katuwang ang iba't ibang organisasyon at ahensya kabilang na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ibinahagi rin ng Save Philippine Seas ang pakikipag-ugnayan nito sa Department of Education upang maisama sa education curriculum ang environmental education, partikular na ang climate change and marine ecosystems. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At tinakalap ng mga national news, ang tabayanan po ang regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito muna ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa pagamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninyo, mano po ninyo. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na po ang mabalita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mga isda mula sa forced harvest ng mga fish pond operators sa Bugay, Cagayan dahil sa pagbaha, dulot ng bagyong Krising, binili ng provincial government na siya namang ipinamahagi sa mga naapektuhan ng bagyo sa lalawigan. Si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Enseguida, ipangigatang ni Cagayan Governor Edgardo Aglipay tamanango Iran na fish pond operator ta ili na Bugay, mabalin ipangi-first harvest na tao, ta makakatay gafuta, baha nga napadaping ta fish panda, mabalin ni aro nga uran na badyo nga Krising. Ikaya na gobernador, yari nga magatang Iran na sira, yari ga pa imayawa ta na apektaran ira nga pamilya na badyo. Enseguida nakwa i-coordination na Provincial Social Welfare and Development Office na Cagayan na duro mga ili tapeno inadano sinni imeddananta manango. Ikaya na gobernador na prioridad na meddanan ayari mariga ira andre minakosaycha andre makisesera na naapektaran tabadyu. I-target na provincial government makagatang tamafulong nga tonelada na manango para maitanek ta typhoon affected families. Kagabi na pagafanan nga na ipangitanek ta nakaginga ayuda no sitaw ta Tugigaraw nakaalawa data 1,000 kilos na malaga na yaga pa inaitanekta ta maziga ira na pamilya na naapektaran na badyu. Nagafu ta Radyo Pilipinas Tugigaraw sakan si Dina Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dina Villacampa. Sangguniang bayan ng La Trinidad Benguet isinusulong ang ordinansa na magbibigay ng insentibo sa mga mag-asawa na magdiriwang ng kanilang Golden Anniversary. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Ilunglungalong dagiti konsehal ti La Trinidad Benguet ti panakaipasa ti maysa nga ordinansa amang ipaay iti insentibo kadagiti agasawa iti munisipyo adumanon iti may 50 nga anibersaryo iti panagkalaysada wenno Golden Anniversary. Panggap detoy asingasing apapigsaen pa iti panagden na dagiti agasawa ken agbalin nga ulidan para kadagiti kabarbaro nga agasawa. Sigon kada Councilor Jason Dangwa, Johnny Purok ken Richard Waknisen nakaladlading ingit ang makita dagiti umadado a bilang dagiti agasawa nga agsina gapu iti naduma-duma arason kas ipakpakita ti record ti barangay kas tametten iti korte ti panagkiddaw da iti panagsinadan. Malaksid iti panangipaay iti lokal a gobyerno iti insentibo ket adda ti maaramid nga espesyal a programa para kadagitoy tunggal maselebraran ti Family Month. Mangnamnama pay dagiti konsehal sumurot dagiti dadumapay a lokal a gobyerno ti Benguet iti detoy aganuat amang italo iti pamilya. Manipod ditoy Radyo Pilipinas Baguio. Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. 3.7 million pesos na ayuda ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Kalahisid sa mahigit 700 na mga persons with disability sa Catanduanes. Si Rosie Nieva ng RP Virac sa balita. Nagabot sa kabilugan na 955 na persons with disabilities gikan sa mga banwaan kan Bato asin Villa Catanduanes ang nakaresibi ning tabang pinansyal na nagkakantidad nin labi sa 3.7 million pesos sa irarom kan programa kan DSWD na kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahisids. Sa banwaan kan Virac nakaresibi nin labi sa 1.7 million pesos ang 458 benepisyaryo mantang 497 PWDs man gikan sa Bato na nakaresibi nin 1.9 million pesos. Sigon sa DSWD Bicol, obheto kan Cash for Work program kan Kalahisids kapangyarihan at kaunlaran sa barangay o KKB na magtaunin paramientas na oportunidad sa trabaho para sa mga kabales sa vulnerable sectors. Sa irarom kan programang ini, ang mga PWD suan sa indang mga representante ang pigtutugutan na magtrabaho sa indang komunidad sa laog nin 10 aldaw
kung saan kada benepisyaryo ang nakaresibi ng 3,950 pesos. Nagpahayag man ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa naresibing tabang gikan sa gobyerno. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Office of Civil Defense o OCD Western Visayas nagpaabot ng tulong sa mga bayan na apektado ng pagbaha na dala ng habagat. Magulat si JP Hervas ng RP Iloilo. Nagpalabot na sa bulig ang Office of Civil Defense kung OCD Western Visayas sa Banwas ng San Dionisio nga isa sa pinakapektado sa pagbahanga dala sa madamol nga pag-ulan. Lakip sa mga ginpalabot sa ahensya ang jerrycans, family packs, boots kag bottled water. Sunod sa OCD Region 6 katiuan sa pagpalabot sang items nga masiguro nga mga apektadong residente may access sa basic necessities, matilo nga tubig ilimnon kag proteksyon sa baha. Samtang ang OCD NIR nagpalabot sang 20 ka family sa mga pamilya sa Kawayan Negros Occidental. Padayon ang pag-coordinate sang OCD6 kag OCD NIR sa mga local government units sa Western Visayas kag Negros Occidental para sa monitoring kag pagbulig sa mga epekto sang habagat. Nagikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay JP Hervas. Bagong hepe ng Davao City Philippine National Police o PNP, paiigtingin ang kolaborasyon sa komunidad para sa laban kontra krimen at ipinagbabawal na gamot. Narito ang report ni Armando Ferequito ng RP Davao. Mas paligunon sa bagong hepe sa Davao City Police Office kundi DCPO ang kolaborasyon ni sa komunidad para mapakusgan ang kampanya kontra ilegal na droga o kriminalidad sa dakbayan. Sa pagkikinabi sa bagong DCPO Director nga si Colonel Manan Muarip, gibutyag dili nga mas mataas ang posibilidad nga malampuson ang mga police operations kontra kriminalidad kung tanang tao sa komunidad na lambigit niini. Sumala ni Muarip nga iyahan ang gimando sa mga station commanders nga makiglambigit sa mga barangay tungod ang mga opisyal nini ang mas labing nasayod sa mga tao sa ilang lugar. Dugang nini nga kung tanang sektor sa komunidad kay balo sa ilang buhaton walay mataguan ng mga kriminal tungod isumbong na kinidayon sa kapulisan kung anaa maski ang presensya lang niini sa ilang lugar. Gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ako si Armando Ferequito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Armando Ferequito. Provincial Veterinary Office Lanao del Sur na mahagi ng kambing at iba pa sa mga magsasaka ng probinsya. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Giyang kaya opisina Provincial Veterinary Office of Lanao del Sur na inadenira na giyang koto ay kadua batch para sa goat dispersal. Ang mapapadalam sa giyang kaya programa ayamanan yan na alaga, yaman, asenso at masagana. Miniraut sa 50 kambing ayam, minipamgay sa giyang koto ang mga miyapili ang mga benepisyaryo ang mga farmer. Ang makapuponsi sa giyang kaya mga inged, detar sa giyang kanan na inged tenusan sa balabagan, kapatagan, malabang agupikong. Mirarangan sa giyang kaiya kyapamgayran sa giyang koto second batch ko goat dispersal na giyang kaiya mga cat sa agunapier ko mga baging at trichantera. Ang mapupadanan para ko supplemental planting materials ko panganang kano mga ayam. Aaya din na mala panalamatan nagyang kay Provincial Veterinary Office, nagyang kaiya mabubaloya MMO sa Malabang si Miss Nafisa Dipatuan, si Mr. Nasruding Saripada si Sapikong, ago si Reyna Simbrano si sa Kapatagan, si sagyang kutong mamu collaboration ago coordination na inibigay agyang kanan mamu mga opisina anta ka mga local government unit agyang kutamya nga aaloy tano ang mga ingad ang mga beneficiaries si sagyang kanan na
IAM programa. Itataros din nagyang kaya Provincial Veterinary Office nagyang kotapiti barangan na mga programa iran aya din mala nagyang kaya programang IAM badilaboron si sagyong koto bitira mi pantag si sagyang kaya kauyagan o mga dimbesok si sagyang kaya intero tano ingad si sa Lanao del Sur. Lagi dagyang koto ang mga farmers sa makapupon sa Lanao del Sur District 1 nago si sagyang kaya 2nd District para mamusagyang koto kiptunay ko sustainable livestock development sa intero ingad deno si sagyang kaya ingad deno Aranao. Makapupon sa Radyo Pilipinas Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad Bashir. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan, balitang pampalakasan at balitang showbiz mula kay Steph Vicente sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito po ang ilang mga paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Halos 34.1 trilyong piso na ang kabuang yaman ng financial system ng Pilipinas nitong Mayo. Ayon sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mas mataas ito ng 6.16% kumpara sa halos 32.12 trilyong piso sa kaparehong buwan noong taong 2024. Base sa BSP, nagmula sa mga bangko ang 82.78% o katumbas ng halos 28.23 trilyong piso habang 17.22% o 5.87 trilyong piso naman ay hawak ng mga non-bank financial institutions. Nagmula naman sa mga universal at commercial banks ang may pinakamalaking bahagi sa resources ng mga bangko na umabot sa 26.2 trilyong piso o 92.82% ng kabuang yaman ng banking sector. Tumaas ito ng 5.65% mula noong Mayo ng nakalipas sa taon.
Samantala, ang mga non-bank financial institutions naman ay nakapagtala ng kabuuang assets na 5.87 trilyong piso sa katapusan ng Disyembre 2024 at tumaas ito ng 3.8%. Sakop ng non-banking sector ang mga investment house, financing at investment companies, pawn shops, non-stock savings, loan associations, pati na rin ang mga institusyon gaya ng Social Security System, Government Service Insurance System at mga insurance companies kabilang ang ilang korporasyon ng gobyerno gaya ng PhilGuarantee at Small Business Corporation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na posibleng maibalik ang subsidiya ng gobyerno sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa taong 2026 matapos itong tanggalan ng karagdagang pondo ngayong taon. Ayon kay Recto, 53.26 na bilyong piso ang inimungkahing subsidiya para sa PhilHealth sa susunod na taon. Mas mababa ito ng 28.44% kumpara sa 74.43 bilyong piso na mungkahi noong nakaraang taon para sa 2025, ngunit inialis ito ng Bicameral Conference Committee matapos makitang may 280.575 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. Sa ngayon, umabot na sa 145.36 billion pesos ang nabayaran ng PhilHealth sa benefit claims hanggang noong Hunyo ng kasalukuyang taon, halos doble kumpara sa 76.89 billion pesos noong parehong panahon ng nakaraang taon. Sa kabila ng zero subsidy, tiniyak naman ni Fund Management Sector Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. na kaya pa rin aniya ng PhilHealth na pondohan ang mas malawak na benepisyo nito. Inaasahang aabot sa 348 billion pesos ang pondo ng PhilHealth sa pagtatapos ng 2025. Dagdag pa ni Recto, palalakasin ng pamahalaan ang serbisyong pangkalusugan at mga ospital ng Department of Health o DOH, lalong-lalo na sa mga lalawigan kung saan kulang pa ang mga ospital. Bukod dito, layunin din ng pamahalaan ang zero balance billing kabilang sa mga specialty hospitals. Nilinaw din ni Recto na walang planong taasan ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth sa susunod na taon. Matatandang inutusan ng DOF ang PhilHealth na ilipat ang 89.9 billion pesos sa National Treasury dahil lumagpas sa 500 billion pesos ang kanilang reserve fund. Ngunit matapos ang mga batikos mula sa iba't ibang sektor at ang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema, 60 billion pesos pa lamang ang naililipat ng PhilHealth. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahan na magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo pagkaraan ang pagdagdag sa presyo ng langis itong nakalipas na linggo. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, na base sa 4 na araw na Mean of Platts Singapore o MOPS, ang benchmark pricing na ginagamit ng mga nag-aangkat ng langis at galaw ng palitan ng pera, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina sa 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro at diesel ng 30 centavos hanggang 50 centavos kada litro. Sinabi ni Bellas na ang pagtaas ng presyo ng langis ngayong linggo ay nagpapakita na tumataas ang demand sa krudo. Dagdag ni Bellas, sinusuportahan ito sa positibong oil demand outlook sa ikalawang bahagi ng taon
ang pananaw na guminhawa ang tensyon sa kalakalan at ang panganib na supply sa Middle East kasunod ng pag-atake sa oil fields ng Iraq. Isa rin sa mga rason sa pagtaas ng presyo ng langis, ani Bellas, ay ang paghina ng piso kontra sa dolyar. Ang pinal na anunsyo ng taas presyo ay inaasahang ilalabas sa Lunes at ipatutupad sa Martes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Dadako naman tayo sa segmentong Balitang Sports sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Sports. Dinomina ng Strong Group Athletics o SGA Philippines ang second half para makuha ang 92-68 na panalo laban sa Bahrain sa 2025 William Jones Cup nitong Sabado na ginanap sa Taiwan. Pinangunahan muli ni Andre Robertson ang SGA kung saan nakapagtala ito ng double-double ng may 25 puntos at 14 na rebounds kasama pa ang 3 assists, 2 steals at 1 tapal habang nakalikom si Tawan AG ng 19 na markers, 8 boards, 2 assist, 1 steal at 1 tapal para manatiling perpekto ang record ng koponan sa 7-0. Dahil sa panalo, sigurado nang magtatapos bilang kampiyon ang Team Philippines dahil sa pagbagsak ng Bahrain sa 6-2 na record. Subalit hindi pa tapos ang kampanya ng Strong Group dahil makakalaban pa nila ang wala pang panalong United Arab Emirates sa linggo. Nanguna naman si Javi Gomez Deliano sa panig ng local players kung saan nagtapos ito ng may 12 puntos, 7 rebounds at 2 steals habang nag-ambag si Renz Abando ng 11 markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, masaklap ang nangyari sa Alas Pilipinas Men kung saan sinayang nila ang 2 set na abante at matalo pa sa huli ng Thailand 25-18, 25-18,
14:25, 23:25, 7:15 sa Southeast Asian o CV League Leg 2 nitong Sabado na ginanap sa Indonesia. Dahil sa talo, naging 1-2 ang record ng Alas at lumabo ng husto ang kanilang tsansa na magtapos sa itaas ng entablado habang gumanda ang record ng Thailand sa 2-1 at malaki pa rin ang pag-asa na makuha ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na gintong medalya. Nagkaroon ng pag-asa ang Pilipinas sa ika-4 na set kung saan nakakuha ng 2 back-to-back service aces si Peng Tagibolos 10-12, subalit hindi maawat ang tambalang Amornthep Conan at Chaiwat Tungkam kung saan binigay sa koponan ang 23-20 na abanse. Nakagawa ng puntos muli si Conan bago na kumpleto ni middle blocker Kisada Nilwasay ang isang quick play para dalhin ang laban sa ika-5 set. Dikit ang laban sa unang bahagi ng 5th set kung saan lamang ang Thais 5-6 subalit hindi na nakabangon ng Alas at tuloy-tuloy ang pagkuha ng Thailand ng mga puntos para kunin ang laban. Tatapusin ng Alas Pilipinas ang kanilang asignatura nitong linggo laban sa Vietnam habang makakatapat naman ng Thailand ang host na Indonesia para sa kanilang huling asignatura. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, nakapagtala ang Zeus Coffee at Cherry Tigo ng upset win sa kanilang kalaban sa 2025 Premier Volleyball League o PVL on Tour nitong Sabado na ginanap sa City of Pasig Arena sa Iloilo. Impresibo ang nagawa ng Thunderbells kung saan tinalo nila ang multi-champion at powerhouse na Creamline sa pamagitan ng 24-26, 25-20, 25-23, 22-25, 15-11 na panalo para sa pambihirang ikalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Cool Smashers at nakuha din ng Zeus ang kanilang kauna-unahang panalo laban sa koponan. Pinangunahan ni Chini Arroyo ang opensa ng Zeus kung saan nakalikom ito ng 23 puntos habang ang veteranong opposite hitter na si Jovelyn Gonzaga ay nagdagdag ng 12 markers para pagandahin ang record ng koponan sa Pool B Tangan ang 2-1 record. Bumagsak naman sa 2-2 record ang Creamline na kagagaling lamang sa pagkatalo kontra Signal. Sa ikalawang laro na panatili ng Cherry Tigo ang kanilang malinis na record pagkaraang ibigay sa Signal ang kanilang unang talo sa pamagitan ng 25-23, 26-28, 25-15, 25-15 na panalo sa likuran ng balancing performance ng koponan. Nagpakitang gilas si rookie Rin Peñaflor kung saan nakapagrehistro ito ng 18 puntos habang sina Ara Galang at Ces Robles ay nagtapos ng may 15 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Nagtapos naman na may 11 puntos si middle blocker Aimee Hernandez para kunin ng crossovers ang kanilang ikatlong panalo. Bumagsak naman sa 3-1 ang record ng HD Spikers pagkatapos mapanalo ang kanilang unang tatlong laro kontra Akari, Capital One at Creamline. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Sports. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, atin naman pong masusubaybayan ang balitang artista makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik pong muli ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Nagsimula ang streaming ng Philippine adaptation ng It's Okay Not to Be Okay sa Netflix nitong Sabado, Hulyo 19 ngayong taon. Ang It's Okay Not to Be Okay ay 2020 South Korean series na pinangunahan ni Kim Soo-hyun, So Ye-ji at Oh Jung-se. Sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino naman ang mga bida sa Philippine adaptation ng Korean series. Nang inanunsyo ng ABS-CBN noong Mayo ng nakaraang taon na sina Ann at Joshua ang magbibida sa Philippine adaptation ng It's Okay Not to Be Okay, marami ang nag-alalang baka maging problema ang malaking agwat ng mga edad ni Ann na 40 years old na at ni Joshua na 27 years old pa lamang. Pero sa pilot episode na Once Upon a Same Day ng Pinoy adaptation ng Korean series, napansin agad na may chemistry ang pagtatambal ni Ann at Joshua sa kabila ng 13 taong age gap nila. Nang ibabaw din ang mahusay na pagganap ni Carlo bilang kapatid ng karakter ni Joshua na nasa autism spectrum, ang magaling na pagbibigay buhay ni Ann sa katauhan ng manunulat na may antisocial personality disorder at nabigyan ni Joshua ng hustisya ang hospital worker role na ipinagkatiwala sa kanya. Matagal mapapanood sa Netflix ang Philippine adaptation na pinagbibidahan ni Ann, Joshua at Carlo. May 65 episodes pero 30 minuto lamang ang streaming time ng It's Okay Not to Be Okay kumpara sa original South Korean series na mahigit sa 1 oras ang haba ng bawat kabanata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, quote-unquote, hindi naman po ito competition. Ito ang naging sagot ni Isnir Ranolio at Charlie Fleming na parehong housemates ng PBB Celebrity Collab Edition sa controversial at viral na komento ni Fiang Smith, ang big winner ng PBB Gen 11. Magugunitang matinding pambabash ang inabot ni Fiang dahil sa naging pahayag niya na wala raw makakatalo sa batch nila sa nasabing iconic reality show. Nang usisayin ng King of Talk na si Boy Abunda, sina Isnir at Charlie kung ano ang reaksyon nila dito. Ang diretsahang sagot ni Isnir na natatawa pa, quote-unquote, hindi naman po ito kompetisyon. Feeling ko, yung iba't ibang season, may iba't ibang taste at sa amin po, we can say na unique din talaga yung season namin at tinangkilik po talaga ng mga tao. Hirit naman ni Charlie, quote-unquote, our season is different. This is the first time GMA and ABS collab, so it's completely different from the batch they have. Dagdag na paliwanag ni Sneer, quote-unquote, iba-iba kami ng amats kumbaga at I love their season 2. Dahil maraming na nga ang nagsasabing naging mayabang na si Fiang, dulot ng kanyang naging komento, agad na nilinaw ng kanyang kampo na isang splice video ang nag-viral sa social media at joke lang daw ang sinabi niyang walang makakatalo sa batch nila. Ang buong pahayag ni Fiang, quote-unquote, alam mo, kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. Hello, Gen 11, breaking, highest, hello, hindi, joke lang. Kaya walang makakatalo sa batch namin kasi lahat kami very genuine, very authentic. Akala nga namin walang manonood, kaya lahat kami ganon mga ugali namin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ito po si Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Steph Vicente. At yan po ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa technical side, kina Milo Junela, Susan Aizon, Anthony Pimentel at Leo Magpayo sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.